To the point! Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome sa ating palatuntunan dito sa ating pananampalatayang Katoliko. Muli nagbabalik tayo lingkod Brad Eugene Gapo, Dipensor Katoliko. At sa pagkakataong ito, meron tayong lilinawin. Isang payag ng membro di umano sa Iglesyang Tatag ni Tatang Manalo. Itong nagpakilalang kapatid sa kawan. Nakita ko tong reels niya. So bigyan natin to ng pansin kasi mali daw ang pagkilala natin na si Kristo ay Diyos. Kasi para po sa mga iglesia ni Kristo, si Kristo po ay hindi Diyos. So pakinggan natin to, ang kanyang banat mga kapatid sa patungkol itong divinity of Christ. Matapos ng ating maikling panalangin in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and of the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. So, once again, magandang gabi po sa ating lahat at welcome sa ating palatuntunan. Sa lahat ng mga taga Dansmaya punto por punto, magandang gabi po sa inyong lahat. At lalong-lalo na kina Reverend Father Darwin Gitgano. Kapatid sa kawan daw, tignan natin itong payag niya. Panoorin natin to mga giliw nating taga-sumubaybay sa ating programa. Panoorin muna natin itong pahayag niya para maunawaan natin kung ano ang kanyang sinabi regarding about sa divinity of Christ. Tignan natin to. Ayan yan. Manood muna natin panoodin natin to live niya. Kunik muna natin to dito. Yan, pagtiisan muna natin tong ito. Oops, sandali lang, hindi pa ito. Panoorin natin itong ibang reels niya. Ayan, yan, ito. Di ba matalino ka? Isipin mo to ha. Kung si Kristo ay Diyos, bakit siya ipinanganak ng tao na si Maria? Isipin mo ang iyong kinikilalang Diyos dahil ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi niya itinanging siya ay Diyos, kundi siya ay kumikilala sa tunay na Diyos at ang Diyos na ito ay ang Ama lamang. Kaya kayo, kung iniisip nyo na Panginoong Diyos si Jesucristo, nagkakamali po kayo dyan. At isa pa, hindi kami Antikristo dahil ang kinikilala namin na Jesucristo ay tagapagligtas ng buong iglesia. Iglesia ni Kristo. Yan ang pahayag niya. So bigyan natin ng pansin. Kasi marami mga Katoliko ang madalas pumaakay sa kanilang pananampalataya. Straight to the point. Dahil lang sa divinity of Christ, madali din silang ewan ko kung bakit tinuruan. Di ba tinuruan magbasa nitong itong mga iglesia ni Kristo? Di ba tinuruan magbasa ng Biblia? Hindi ba kayo tinuruang magbasa ng Biblia? Bakit ang tawag nito? Hindi kayo nagkakaunawa sa Biblia. Ito, imposible, sabi niya, imposible naging Diyos itong si Kristo kasi binuntis siya ni Santa Maria. Hindi siguro nagbasa ng Biblia ito. Kasi Muslim, mayroon po akong tinatanong na mga iglesia ni Kristo kung mayroon ba kayong Biblia sa bahay? Muslim, sinabi nila wala. Oh, no! Kawawa naman. No? Kawawa naman. So, gaano katotoo yan? Totoo naman na si Kristo'y binuntis talaga at pinanganak ni Santa Maria. Pero ang hindi alam nitong mga alipuri si Tatang Manalo, ang hindi alam na mga alipuri si Tatang Manalo, ay hindi nila binasa ang Biblia kung sino ang sino itong dinadalang tao kay ni Mother Mary. Straight to the point. Hindi nila alam. Sa Biblia, basahin natin to. Yung Biblia ha. Hindi po sariling kuro-kuro na simbahang Katoliko to. Biblia. Ayan, parang may galit na dito. Magalit lang kayo. Libre naman. Wala na mabayad.
Itong sa Saint Mateo chapter 1 verse 23. Hindi siguro binasa ng Lepore si Tatang Manalo to. Basahin natin to Tagalog version, Bisaya ito Tagalog version. Ayan, magandang gabi, bro Eugene. Magandang gabi din. Sino mag-retire? Si Brother Eddie Giram, magandang gabi dyan. Nakatingin kami sa'yo. Sige. Salamat si Brad Jorik Alob. Sino ba itong nagagalit na? Si Jason Neri. Ibang sikta siguro to, kaya nagagalit. Ito, basahin natin Biblia. Ano ang inilihi ni Mother Mary? Ano ang kanyang dinadalang tao? Ayan. 1:23, ito po'y banggit sa Biblia. Ayan. Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Anong Emmanuel? Ang kahulugan nito'y kasama natin na Diyos. Kita nyo? Kita nyo? Straight to the point. Ang kahulugan pala ng Emmanuel, God is with us. So ang dinadalang tao ni Kristo is ang dinadalang tao ni Mother Mary is ang Emmanuel mismo, si Kristo mismo, Diyos. Hindi alam ng mga alipore si Tatang Manalo. Nagbasa kayo ng Biblia? Nasa Biblia yan. St. John chapter 1 verse 1. Anong binanggit sa Biblia? Ito. Paborito nila itong basahin, itong ang bagong tipan. Yan. Ano po ang binanggit dito sa Biblia? Basahin natin to. Ayan Nang pasimula siya ang verbo. At ang verbo ay suma sa Diyos. At ang verbo ay Diyos. Sino ba itong verbo na ito? Diba? Sino ba itong verbo na tinutukoy dito? Salita, kumbaga sa ibang salin. Na ang verbo daw ay Diyos. Ang salita ay Diyos. Basahin natin ang Bibliang Protestante, hindi Katoliko. Ito. The Living Bible Paraphrase. Tignan natin ito. Kung tama ba pagkaintindi nitong alipuris ni Tatang Manalo. Babanggitin natin yan na hindi kuno sila protestante. Ito. St. John chapter 1 verse 1. Before anything else existed, there was Christ. Meron ng Kristo. With God. He has always been alive and is Himself God. So yung Kristo na yan na binanggit na, yung verbo na yan na binanggit sa binasa natin, si Kristo yan. Si Kristo is Himself God. Diyos po siya. Paano pinangaral yung hindi Diyos si Kristo? Anong salin sa Biblia nagsasabi si Kristo, ako ay hindi Diyos? Ang tanong, itinuro ba yan sa Biblia, Brad? Si Kristo, Diyos, itinuro ba ng mga apostol? Siyempre. Ito, Greek Tagalog Interlineal. Binasa ba ng mga iglesia ni Manalo ito? Tignan natin to. Pangaral mismo ni San Juan. May nagtanong sa atin sa comment section, may mabasa ka ba, Col, na Diyos si Kristo? Basahin natin to. Makinig kang mabuti. Ito, San Juan chapter 1 verse 18. Tignan natin to. Ang binasa natin is salin po ito ng Greek Interlineal Tagalog. Yan. Walang sinumang nakakita kailanman sa Diyos. Manood ka, Pita. Sayang naman. Pangalan mo, Pita. Okay yan, biskwit. Dapat sa'yo, sausaw na lang sa kape. Oh, no! Yan walang sinumang nakakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. Ang Diyos na tanging anak, sino ba ito? Si Manalo? Straight to the point. Si Manalo ba ito? Hindi. Si Kristo yan. Mismo ang apostolis nagsabi Sa mga Bisayan dyan, makarilit.
itong Biblia sa Kristohanong Katilingban version. Diba? Para ito sa mga Bisaya. Pagpasintabi na muna itong mga itong tawag nito. Yung mga Tagalog. Sandali lang. Bigyan ko muna. Yan o. Itong binanggit sa Biblia, St. John chapter 6 verse 69. Nagtuo mi og nasayod nga ikaw ang balaan nga Dios. Sa mga Bisaya lang, ano? Oh. Ngayon, meron pa siya, letra por letra call. Bigyan mo ko ng verse Kristo Diyos. Sige, gusto mo, letra por letra daw. Ayan, basahin natin na Biblia. Bigyan mo ko ng letra por letra na hindi Diyos si Kristo. At patas na tayo. Yan ang Biblia. Gusto mo Biblia? O ito. The original Aramaic mismo, the New Testament, it plain English. Noong naglakad si Kristo sa sa dagat, sa ibabaw ng dagat, nakita siya ng kanyang mga alagad, napagkamalan sigurong may multo, kaya takot yung mga niya. Basahin natin to ha. Biblia mismo. For they all saw him, and they were afraid. Takot sila. Siyempre, sino ba namang hindi matatakot? Naglakad sa tubig gabi na. Ito. For they all saw him, and they were afraid, and immediately he spoke. Siya po'y nagsabi. Panood ka, makinig ka, Fita. O siya po'y nagsabi ha. Anong sinabi niya? And he said to them, take heart. I am the living God. Do not be afraid. Straight to the point. Ayan na. Gusto mo, letra por letra si Kristo? I am the living God, sinabi niya. Ngayon, para patas tayo, para makaganti ka na rin, saan sita sa Biblia binanggit ni Kristo, ako'y hindi Diyos? O ito pa, St. John chapter 8, verse 18. Anong banggit? I am the living God who is testify about myself, and my Father who has sent me has testify about me. Anong banggit? I am the living God. Living God, oh! O ito pa, 24, verse 24, St. John. O ito. I said to you that you shall die in your sins, for unless you shall believe that I am the living God, you shall die in your sins. Mamamatay kayo sa inyong kasalanan dahil hindi kayo naniniwala na ako ang tunay na Diyos. Tinuro ba ito ni Felix Manalo? Wala. Pasalamat kayo, wala akong Bibliang Biblia na George Lamsa translation. Si George Lamsa translation po, isa po siyang tinatawag na Trinitarian form. Roman 9:5 mabasa dyan, naniniwala siya, Christ is God. So saan yan? Yung sinabi niyong hindi kayo protestante, more than that, dahil kayo po'y kulto. I-search niyo sa Google, ang deklarasyon po ng Wikipedia, the biggest cult in the Philippines is the Iglesia ni Cristo. Oh no! Di ba kayo naiya nun? Straight to the point. Ha? Hindi ba kayo naiya? Dapat alamin ninyo yan. Naniniwala kayo ng Diyos. Sinong Diyos sa pinaniwalaan nyo? Anong binanggit ni San Pablo sa Biblia? Acts chapter 17 verse 24, wala ang Diyos sa mga tao. Na sa mga timplong tatag lang na tao. Sinong nagtatag sa'yo sa simbahan nyo? Si Felix Manalo, founder nyo. Baka hindi kayo naniniwala ng Wikipedia. Hindi naman namin pinipilit yung Wikipedia na yan kasi alam namin, mostly po sa Iglesia ni Cristo, in terms of history, you do not believe. They do not believe. In terms of history, hindi po kayo naniwala. Ngayon, Prangka, saan ka na ba, Pita? Magpapakita ka para patas tayo, para makaganti ka rin. Bigyan mo ako ng isang sita sa Biblia na sinabi ni Kristo, I am not God. Sige, saan yan? Ako, mayroon na akong nabasa. The plain original
the original Aramaic in plain English. Binasa ko na. Mamamatay kayo sa inyong kasalanan dahil hindi kayo naniniwala na ako ang buhay na Diyos. Yan ang binanggit ni Kristo. Kawawa kayo. Saan kayo pupulutin yan? Sa kangkungan. Oh no! Ano kayo? Barbecue kayo doon sa impyerno labas nyo. Straight to the point. Dapat, nako naman. O ito, banggit mismo sa kanilang pasugo. Basahin natin. Kung sila ba'y tatag ni Kristo at si Kristo ba'y ulo nila. Kapag si Kristo po'y ulo nila at sila po ay tatag, ay nako, ora mismo, magpapabinyag ako sa simbahan nyo. Magpapabautismo ako sa simbahan nyo. Kung mayroon na, kung si Kristo ang nagtatag sa inyo. Kasi marami tayong ebidensya na history na kayo po ay tatag ni Tatang Manalo. Ngayon, without reading the history book, kasi I know, you don't believe. Kahit isampal nyo pa, kahit sampalin pa kayo ng history book, you don't believe it. So, we have to use your own doctrine. Di pasugo. Para hindi bias. Okay ito. Pasugo Mayo 1964, pahina 24. Ito yung banggit. Sa Tagalog muna tayo. Sa wikang Pilipino, kasi may translation po ito sa wikang Pilipino. Ayan, sa English muna. Except for the President of the Philippines, there is probably no man in his country who is personally greeted by more political big shot on his birthday than Bishop Kapatid Felix Manalo, 75-year-old, founder and head of the Iglesia ni Cristo. Tagalog sa wikang Pilipino. Maliban sa Pangulo ng Pilipinas, wala marahil na tao pa sa Pilipinas na higit na binati ng malalaking politiko sa kanyang kapanganakan kaysa kay Obispo. Uy, ay Obispo na kayo. Kapatid na Felix Manalo, 75 taong gulang, tagapagtatag at Pangulo ng Iglesia ni Cristo. Oh no! Ha? Hindi si Cristo founder nyo. Si Tatang Manalo, siya pa yung ulo. Meron pa ako record dito ha. Sa mismong kopya ng Security Exchange Commission na Security Exchange Commission na ngayon. Dati hindi pa yan. Si Pita. Nag-comment si Pita. Sige. Saan ang sitas mo? O ito, banggitin natin tong deklarasyon mismo ng Security Exchange Commission. Meron ako record. Akala mo ba wala akong record? Ayan o. Maiya naman kayo. Ito. Translation, United States of America, Philippine Island Office of the Division of the Archives, Patent, Properties of Literature and Executive Office of Industrial Trademarks. Intra Palandaan Trademarks. Sa Bisaya pa ni Entrada Palandaan. Intro pa lang. Trademarks. You know what is trademarks means? Di ba alam? Straight to the point. Negosyo yan. Ito. Felix Manalo, applicant about Unipersonal Corporation or the society called Iglesia ni Cristo. Wawa kayo. Oh no! Ano sabi sa first paragraph? That said applicant appears before this office and respectfully declares that the applicant is the founder and present head of the society named Iglesia ni Cristo and desire to convert said society into unipersonal corporation. Nakita nyo? Korporasyon kayo. Tatag ni Tatang Manalo. That is why, sino ba kay Diyos na pinaniwalaan nyo na sinabi ni San Pablo sa Acts chapter 17 verse 24, hindi nananahan ng Diyos sa mga templo tatag ng tao. Oh no! Itong si certified Kadiwa di umano. Kadiwa ba yan? Yung kapatid sa Kadiwa ba yung pangalan sa kanyang account? Paano daw nagiging Diyos si Kristo?
Paano nagiging Diyos kuno si Kristo na siya'y dinadalang tao ni Maria lang? Hindi nagbasa ng Biblia. O meron pa. Ito, basahin natin. Protestante ito. Hindi Katoliko to. Ayan o. Ang salita ng Diyos, hindi ang salita ng demonyo. Salita ng Diyos. O, anong binanggit dito sa St. John chapter 1 verse 18? Marami akong version sa Biblia na sasabi si Kristo Diyos. Kung Bisaya nga lang yung topic natin ngayon, mapipilitan akong magbasa ng mga Bisayan translation. Binanggit talaga. Pero ito lang. Kasi, kuwan tayo, Tagalog. Ayan o. Chapter 1, verse 18. Sinabi, wala pang nakakita sa Diyos Ama, kahit kailan. Ngunit, ipinakilala siya sa atin ng kanyang bugtong na anak, na Diyos din, nga at kapiling ng Ama. Na Diyos din ang bugtong anak ko. Paano ito? Mga lipore si Tatang Manalo, hoy, gumising kayo. Ako, straight to the point. Gumising kayo, Tatang Manalo. Bakay, sabihin nyo, nagkamali yung translation mo, Brad. Bogus translation yan. Okay. Sige, wag mong sabihin. Nagkamali rin itong Pasugo Magazine ninyo. May binanggit ba sa Pasugo Magazine na Diyos si Kristo? Tignan natin to. Meron akong kopya. Ayan. February 2010. Galing pa ito sa boarding house ko 2008. Muntik ko na sana itong itapon sa basurahan. Kasi alam niyo, marami akong mga Pasugo Magazine na tinapon ko na lang sa basurahan dati dahil wala naman ako makukuha doon. O ito, tignan natin to. Who does recognize the only true God? Sino ba ang kinikilala na only siya lamang ang tunay na Diyos? O Tagalog, si English tinagalog ko lang. Ayan na. Sige. Sangyaw. Yeah, sige. Christ. Basahin ko ito ha. Hindi ito sa Katoliko. Pasugo ninyo ito. Christ not only has made the true God known. Diba? Si Kristo hindi lamang siya ginawa na iisang tunay na Diyos na nakilala. Hindi mo ba ito naunawaan, Pita? Tulungan nyo, kasama mo. Pagbigay ka ng talata, inamin ni Kristo ako hindi Diyos. At saka mag-aral ka. Bakit kayo mga iglesia ni Kristo Mag-aral kayo. Bakit si Kristo tinawag na only begotten Son? Kaning term, the term begotten. Bakit sa tinawag? Kung hindi sa Diyos. Mindset. Ang hula ni Propeta Isaias, ano? Kasi mahilig kayo sa hula, di ba? Sige, hula tayo. Mahilig ito sa hula Ayan ang hula ni Propeta Isaias, 9:6. Binasa ko itong magandang balita, Biblia. 9:6. Ganito yung banggit. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapagpayo. Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe sa kapayapaan. Yan, hula ni Propeta Isaias, di ba? Total, sa bagay, mahilig naman kayo sa mga hula. Binuko kayo ni Propeta Isaias, Biblia yung binasa natin, di ba? Pinaniwalaan nyo si San Pablo dahil siya po yung may kapakana, siya po yung may sulat sa Roma 16:16. Question, ano ang pananampalataya ni San Pablo with regards about Christ? Tignan natin to, Biblia. Youth Bible. Nagbasa ba kayo? Mahilig kayo sa hula. Tignan mo tuloy. Nabuko kayo sa hula ni Propeta Isaiah. Ngayon, sino ba yung bata na Diyos na ipanganak? Si Manalo ba? Ito, bigyan natin to ng ibang sulat ni Propeta Isaiah. Ni Felix Manalo.
Ano? Felix Manalo. Oh no! Ay, nago. Ayan. Philippians chapter 2 verse 6. Oh. Kayong mga iglesia ni Kristong nanonood, magbasa kayo. Alam ninyo, nangungulikta ang mga iglesia ni Felix Manalo ng maraming bersyon sa Biblia. Question. Sa dinami-daming bersyon ng Biblia ang ginamit nila. Ito. Sige. Bigyan kong linaw Roma 16:16 mo. Basahin ko muna ito, no? 6. Christ was truly God. Hindi po fake God. Malaking G, oh. Anong sinabi ni San Pablo? Christ was truly God. Meron tayong kasabihan. One word is enough for a wise man. Tandaan mo yan. Straight to the point. One word is enough for a wise man. Ayan. Dapat maniniwala ka ni San Pablo. Si San Pablo nagsabi nun. At si Kristo mismo sinabi niya, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan dahil you do not believe that I am the living God. Mastilan. Mahirap ba yung tindihin? Hindi mo siguro, ano? Sige. Pagbigyan kita yung Roma 16:16 mo. Pasensya ka na, mayroong gustong pumasok na iglesia ni Ellen White. Di ko lang pinasok dahil caption natin ngayon is all about 1914. Hindi 1844, ano? Baka magiging kuan ito. Sa Roma 16, magbatian kayo ng banal na halik. Binati kayo ng lahat ng iglesia ni Kristo. Onya ka muna ang nasa... Yes! Kami yan! In the first place. Basahin natin to. Yung Roma 16:16, una, ang author po noon si San Pablo. Si San Pablo, Roma 15:16, pare. Pare po siya. Ito, magbasa tayo ulit ng Biblia. Itong The New Testament Pinoy version. Basahin natin ulit. Para alam nitong si Iglesia ni Tatang Manalo, 15:16. Pinili niya ako para maging servante Christ Jesus sa mga Gentiles. Ginawa ko ang tungkulin ng isang priest na mag-preach sa magandang balita ng Diyos para maging banal at katanggap-tanggap na opiring ng mga Gentiles sa tulong ng Holy Spirit. Pare! Ngayon, sinong iglesia na binanggit sa Roma 16:16 na hanggang ngayon exist pa rin na nasa Roma? Di ba yung Vatican? Yung St. Peter Basilica, kung saan binurol si San Pedro? Kayo, kailan kayo umabot doon sa Roma, kung kayo yung binati? Kasi sinabihan ni San Pablo ang nasa taga-Roma na magbatian kayo. Dahil binati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Term binati. Past participle form of the verb. Tandaan nyo yan. Tapos na. Pinasa na lang ni San Pablo sa taga-Roma. Kasali ba kayo sa bumati? Wala, di ba? Oh no! Dahil in the first place, 1914 lang po kayo sa Pinas. Ang original nga rehistro nyo, 1913. Kailan kayo mabot sa Roma? Getting to know the Iglesia ni Cristo, Church of Christ. Yung pamplito nyo. Basahin ko. Kailan sila umabot sa Roma? Ito. Congregation were also established in, saan? World cities that are of great relevance to the history of Christianity. Naniniwala pala kayo ng history ng Christianity. Samantalang magbasa tayo ng history with regards about Christ is the founder of the Catholic Church. Ayaw nyo namang maniwala. Yan. Rome, Italy on July 27, 1994. Oh no! 1994 lang pala kayo. Kailan kayo mabot sa Jerusalem? Israel on March 31, 1996. Oh no! Kawawa naman kayo. 1994, huling araw. Samantala yung Roma 16:16, sinulat po ni Apostol San Pablo 58 AD. Oh no! 58 AD.
Hindi po yan sinulat ni San Pablo. Straight to the point. Ngayon, kanino ba repirado yan? O ito, pagbasa muna tayo ulit ng pasugo nila para maunawaan naman. Magbasa ka nga ng history. Ikaw lang naman yung naninirahan sa Pinas na ignorante with regards about Philippine history. O, basahin natin yung Philippine history maya. Ayan, imbes na Divinity of Christ yung topic natin, binanggit mo yung Roma 16:16. Tignan mo tuloy, nabuking ka na. O ayan, pasugo nyo. Basahin natin, April 1981, page 3. Trole, sa totoo lang. Translate ko na lang to ng Tagalog kasi baka hindi ka nakakaintindi ng English. Ha? Nahihirapan ka nga siguro mag-intindi ng Tagalog. Ito, Trole, sa totoo lang. Roma 16:16 refers to the first church of Christ. Repirado po sa unang iglesia ni Kristo. Question, ano yung unang iglesia ni Kristo at the time of the apostle become the Catholic Church? Sino ba yon? Pasugo nyo rin, magasin. Basahin natin. Kinukumpile ko na lang to kasi napunit. Para hindi na masyadong mawala ito. O, ito. Pinasok ko na lang dito. Yan o. Yan. Tignan ko ito. The Church of Christ, pasugo March, April 1992. Page 22. Ano yung banggit? The Church of Christ during the time of the apostle become the Catholic Church of the bishop in the 2nd century. Ano yung banggit? Tatagalogin ko. Ito. Ang simbahan ni Kristo sa panahon ng mga apostol ay naging katolikong simbahan sa pamamagitan sa mga obispo sa ikalawang siglo. Ano? Ha? Pasugo magasin. Kayo yan? Inangkin nyo lang yan. Without proof. Tama naman. It is very easy to claim. The question, it is hard to prove. Simple lang. May karapatan naman kayong mag-angkin. Kasi karapatan nyo yan, pero wag nyong angkinin ang hindi iyo. Ha? Oh, sige, iyak ka na lang ng iyak doon. Oh no! May karapatan kayong mag-angkin kung inyo. Pero kung hindi inyo, wala kayong karapatang mag-angkin. In the first place, Roman 16:16 does not refer to the Church of Christ here in the Philippines. Dapat sa inyo, kasi sinabi ni San Pablo, magbatian kayo ng banal na halik. Sa inyo walang banal na halik, kamayan meron. Dapat sana, Pilipinas 16:16 kayo. Magbatian kayo ng banal na halik. Hindi halik ha, kamayan yung inyo. Dahil in the first place, nung pumasok ako sa simbahan ninyo, dahil niloko ko ng patay na instructor namin nung dati. May birthday daw. Anong birthday? Wala. Pamamahayag pala. Doon ko pagpasok ko, aba, may sika na agad yung mga membro. Brad, welcome. Saan ba yung halik? Oh no! Ha? Saan ba yung halik? Walang halik. So, hindi yan kayo. Eto. Yung binanggit po kasi sa Biblia, pasintabi na lang muna natin yung isyong iglesia. Ha? Dahil una, tatag lang kayo ni Manalo. So dito tayo sa sinabi, tama naman kasi binanggit ng babae dito sa ating pinipli kanina video. Sila po hindi protestante. Ano ba naman kayo? Ano ba naman kayo? Ang protestante po, kayo ang lumabas sa tunay na simbahang tatag ng Panginoong Hesukristo. In the first place, kung tignan natin yung mga pasugo magazine ninyo, ito, magbasa tayo ng mga ebidensya. Pasugo magazine, ayan. Basahin natin tong pasugo magazine ng Iglesia ni Kristo. Mabuti naman, para malaman nyo. Diba? Sa pasugo, September 2001, sulat po ito ni Thomas C. Katangyay. Most of us, member of the Iglesia ni Kristo, are former Catholic. Anong Katoliko? Sinabi sa kanilang pasugo magazine,
true Church of Christ is the Catholic Church. So kayo pala yung protestante. Paano nyo sabihin na hindi kayo protestante? Ha? Paano ninyo masabi na hindi kayo protestante in the first place? Malaking kasinungalingan yan. Sige, pagpalagay na lang natin na hindi kayo protestante. Granting without admitting for the sake of the argument na hindi kayo protestante, pero kayo yung pinakauna, number 1 na kulto sa buong Pilipinas. Oh no! Wawa naman kayo. To the point. Ha? Tatanggalin natin tong kwan, parang may putok na baril. Kasi may nagreklamo, pangit naman sa tingnan. O ito, basahin muna natin tong ano. Hindi mo pa rin yan tanggap maba. Ay, kasi po sa Biblia, pag batayan natin yung Biblia, yan o. Sa Paraphrase o New Testament tayo magbasa. Sino ba sinulatan doon sa Roman chapter 16? O ito, basahin natin to. Kung kanino isinulat, yan o. If the Gentiles have been great gainers by occasion of the sins and fall of Jews, how much more when they shall become Christian, they add to the glory and greatness of the Catholic Christian Church. Oh, saan yung ano mo? Pilipinas. Ha? O ito pa. For the Gentiles have received the gospel, and so are reconciled of God by occasion of the Jews, feeling it. What a bliss state will the church be in, that a mercy like resurrection will it do be the Jews, when they shall come. Saan tayo pumunta? Come into the Catholic Church. So, saan yung ano? Ha? Saan yung sinabi mong tunay? Kayo? Irok kayo? Ha? Biggest cult in the Philippines, i-search nyo yan. Sino ba naman taong mga uto-uto lang siguro? So, wag mo sabihin na hindi kayo protestante. Diba? Wala gyud ka kakuha ana para lang og history. Oh, sige. Binasa ko na Biblia si Kristo Diyos. Ngayon, saan yung sitas mo sa Biblia si Kristo hindi Diyos? Kung gusto mo pumasok, pasok ka sa live ko. Pag-usapan natin yan. Huwag kang mabisaya dito. Pareho tayong Bisaya. Piliti mo magtagalog. Sa comment section. Ha? Narunong ka ba magtagalog? Oh. Ano gusto mong basahin ko? History? Oh, sige. Sa Biblia, history. Kung gusto mo, history. Oh. History ang gusto mo, di ba? Dito, tignan natin to history nyo. Itong religious freedom. Binigyan tayo ng Amerika ng religious freedom. Ano nangyari kay Felix Manalo? Some Filipinos started new religion and cult, kulto. Pero, tatagalogin ko na lang dahil English ito. Pero, itong hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos, at tao, noong 1914, si Felix Manalo nagtayo ng Iglesia ni Kristo na ginamit ang pangalan ni Kristo, pero hindi naniniwala na si Kristo Diyos. Malinaw ba? Anong sinabi ng kasaysayan? You are kulto. Oh. Sige. Ayaw nyo sa kasaysayan, di ba? Yung sinabi ko sa inyo, kahit pahahampasin yung mukha nyo ng mga history book, you don't believe. Because the history book is hindi po pumapabor sa inyo. Ngayon, sinong paniwalaan natin ba? Diba? Sabi nyo, Biblia, ika nga. Sige, maghanap ka sa Biblia. Pangalan ni Felix Manalo. Oh. Sita sa Biblia na may binanggit si Kristo, ako hindi Diyos. Ito siguro, di niya alam.
binasa natin sa Biblia? Ilang bisis ba natin basahin sa Biblia? Did you know, marami pong verses ang Biblia na nagsasabi na si Kristo Diyos. Kung lahat itatakol natin yan, mabubukasan pa tayo. Yung pinakasintro lang yung binasa ko. Dahil meron tayong kasabihan na one word is enough for a wise man. Hindi ka nakakaunawa nun, wala ka. You're not wise. Bulo ka siguro kumbaga. Oh no! Ha? Straight to the point. Tignan natin ulit itong kwan. Yung King James Version Translation. Meron ako dito, Bisaya. Ano? No. Bisaya. Yung Tagalog na King James Version. Ano ba banggit sa Tito 3:10? Tignan natin to. Meron ako marami. Banggitin natin itong sinabi ni San Pablo regarding sa 3:14. Tignan natin to. 2:13. Tito 2:13 ba yan? 2:13. Tignan natin to. Nahintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Hindi ka ba nakakaunawa sa sinasabi ni San Pablo? Si Kristo, dakilang Diyos. Saan? Yung verses mo na si Kristo hindi Diyos, kapag pumasok ka dito sana, kawawa ka. Ano pa banggit ng Diyos Ama mismo? Di ba sinabi ng Diyos Ama, ang iyong trono o Diyos, doon sa Hebrehanon 1:8. Hindi nyo ba nabasa yan? Ito, King James ito Ngunit tungkol sa anak ay sinabi, ang iyong luklukan o Diyos, ay magpakailanman. Sino ba? Mismo ang Diyos Ama, tinawag pa nga si Kristong Diyos. Kayo, hindi. Brad, sa Old Testament, Diyos na ba si Kristo? Tignan natin tong Lumang Translation sa Bibliang Katoliko, yung Do I Rhyme version. Sa bagay, namimili naman kayo ng librong Katoliko, namimili rin kayo ng Bibliang Katoliko, di ba basahin natin to? Habakuk 3:18. Tignan natin to. Ako marami na akong bersyo sa Biblia ang binasa na si Kristo Diyos. Itong Lepores ni Felix Manalo, comment ng comment, wala pang naibigay kahit isa. Kumbaga sa module ito, 0 pa. Sa basketball, 0. Wala pang score ito. Oh no! Tignan natin tong Habakuk. Habakuk, Kapitulo 3, versikulo 18. Dapat mag-aral kayo, ma'am. Huwag pauto sa Alipores na ni Manalo. Dahil uutuin at uutuin kayo. Alam nyo naman, ako para lang sa akin, hindi naman kayo masasabi natin na kayo lang po'y biktima sa pangangaral ni Tatang Manalo. 3:18. Ganito yung banggit sa Do I Rhyme version. But I will rejoice in the Lord, and I will joy in God, my Jesus. Nakita nyo? Sino binanggit sa Biblia? Jesus. Sino si Jesus? God. Ang pangaral ni Felix Manalo, hindi Diyos. Sinabi ni Kristo, mamamatay kayo sa inyong kasalanan dahil hindi kayo naniniwala na ako ang buhay na Diyos. I am the living God. Sino ba itong si Pitang comment ng comment dito? Pagpakilala ka nga kung sino pangalan pa lang, tinan mo tuloy. Pangalan pa lang, biskwit na. Oh no! Ang dapat sa'yo, ang bagay nito, isaw-saw sa kape. Isaw-saw ka na lang sa kape. Total, sa bagay, galing to sa Katoliko yung Bible namin, pero, tignan ninyo, galing pala sa Katoliko yung Biblia ninyo. Kung walang Katoliko, wala pala kayong Bibliang mabasa. Dapat sana magpasalamat kayo sa Katoliko.
O ito, sabi niya, galing sa Katoliko yung Bible namin, pero kayo mismo ang hindi nakakaintindi sa gawa ng Bible ng Katoliko. Wala pala kayong sariling Biblia. Oh no! So sad naman. Ha? Wala pala kayong... Kawawa, di ba kayo na... Sus, nagko. Ha? Biskuit, ni quit na siya. Oh no! Wala palang official Biblia ang Iglesia ni Cristo. Ngayon, since wala kayong Biblia, dapat sana ay magpasalamat kayo sa simbahang Katoliko dahil pag wala yung Katoliko, wala kayong Biblia ang magagamit. Yan na simpleng analohiya. Hindi ba kayo nahiya? Kulto pa kayo, kumuha pa kayo ng Biblia ang Katoliko. Bakit? Mayroon ba kayong approval galing ng Katoliko? Ha? Meron kayong approval galing Katoliko na pwede nyo angkinin yung Biblia Katoliko? Yung ba pag bumili ka ng motor, meron ka talagang papilis kung saan mo binili ng motor niyan, sa Saga, sa Yamaha, kung saan kumpanya. Di ba ganun? Ngayon, dito ko nalalaman, kung alam mo lang, wala pala kayong sariling Biblia, paano yan? Hindi ba kayo nahiya? Tira kayo ng tira sa simbahang Katolika, ginamit nyo pa ang Biblia ang galing Katoliko. Mahiya naman kayo, ma'am. Straight to the point. Kaya alam nyo ba, may mga iglesia ni Cristo na naghahamon ng debate sa akin. Bakit kaya? Gusto lang nila doon sa group chat. Galit pa nang na-live ko doon sa group chat, yung video recorder, yung pag-uusap namin. Sige, nagbanta pa. I-post mo yan. Ha? Si Sister Lucita Alanis, magandang gabi, Brad. Amin. Amin pod, kapatid. Si Pita, ang magaling sa Biblia kaysa mga Katoliko. Oh no! Wala namang magaling yan. Si Arman Brad Timbal Bitonyo. Wala namang magaling yon. Alam ba ninyo? Yung advice ko sa inyo, mga iglesia ni Cristo, with all your respect magbasa kayo ng Biblia. Sa 3 buwan siguro nyo binasa Biblia, ayusin nyo naman. Okay, basa na parang ministro na, ito lang basahin, yung karugtong, hindi na. Yung, hindi nyo, in short, hindi nyo kinakonteksto yung Biblia. Yeah? So, ibig sabihin, kung magbasa kayo ng Biblia, ayusin nyo lang. Tignan ko, kung may gana pa ba kayong pumasok sa simbahan ninyo. Oh no! Nagsisilipatan na ngayong ibang membro ninyo. Huwag kayong pauto. Huwag kayong pauto ni Tatang Manalo. Kung magpauto kayo ni Tatang Manalo, iwan ko nga ba? Kayo sus nako. Straight to the point. Malinaw nang binanggit ni Kristo. I am the living God. 3 beses natin yung binasa. Si San Pablo nga. Hindi nga yan pure, sabi natin na kasali do sa 12 apostle na pinili. Na-convert siya. So ano sabi niya? Ephesians 2 chapter 9. Ephesians, Philippians. Philippians siguro. Yung Pita bro, Eugene. Mabilong yan sa Tilisko. Ano ba yung sinabi mo, Tilisko? Nalilito tuloy ako sa Philippians 2:9. Christ was truly God. Kita nyo? Christ was truly God. Ngayon, saan tayo maniniwala? Sa Biblia? O sa kuro-kurong pangaral ng mga ministrong Manalo? Oh no! Sige, magdesisyon kayo. Sa bagay, inyo yan. Wala akong pakialam sa inyo. Straight to the point. Inyo yan. Gandang gabi bro. Kaya fully charge. Ang bilis talaga 55% yung kanina. Ayun, na fully charge na. Ang kuan pala. Dali lang.
Ang bilis pala ma-fully charge yung kuha natin, ano? Fast charger to, ganda to. Ah, kaklaro ana pita gay kag sige. Ah, sandali lang yung kwan. Yan na lang kwan ha. Mamaya na lang yung sinabi niyong Bisaya, Bisaya dahil pag Tagalog, Tagalog tayo. Pasensya na muna yung mga Bisaya. Kung mag-Bisaya kayo sa comment section, itatagalog ko na lang yan. Ah, si ano yon yung pakinggan natin ulit yung sinabi niya ni ano, kawawa naman ito si Kwan. Ay nako, yung mga alipor si Tatang Manalo. Huwag kayong paano, huwag kayong pauto sa ministro nyo. Kapag nagpauto kayo sa ministro nyo, ano, nagiging katawa-tawa kayo. Oh, ito. Panoorin mo na natin to. Sayang, ang ganda pala ni ma'am. Ang ganda ni ma'am, ano? Pero bulok yung pananampalataya ni ma'am. Sayang. Straight to the point. Oh, ang ganda pala ng ano ni ma'am. Oh, ito. Panoorin mo na natin to. Pakinggan mo na natin to ulit. Itong sinabi ni ano ni ma'am sa kanyang tawag nito sa kanyang reels po ito. Ayan o. Lino ka, isipin mo to ha. Kung si Kristo ay Diyos, bakit siya ipinanganak ng tao na si Maria? Normal. Kasi alam mo, para po sa ating kaligtasan. Hindi naman bumaba si Kristo galing langit. Of course, kaya niya gawin yun. Hoy, nandito na ako. Kaya yan kasi Diyos siya. Pero dumaan po siya sa proseso, ano? Oh, nagkatawan tao sa pamamagitan ni Mother Mary. Hindi niya lang tanggap. Ito. Isipin mo ang iyong kinikilalang Diyos dahil ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi niya itinanging siya ay Diyos, kundi siya ay kumikilala sa tunay. Hindi ba guys sinabi niya itinanging na sa Diyos? Ilang beses na natin binasa. Ha? Basahin natin ulit itong ano, yung Biblia. Hindi daw sinabi ni Kristo na siya ay tanging Diyos. O tignan natin ito. Kung hindi ba sinabi ni Kristo na tanging Diyos siya. O, basahin natin ulit. John chapter 8 verse 18. I am the living God. I who testify about myself and my Father who has sent me has testify about me. Oh, Pita, labas ka na. Tulungan mo itong nagngangalang kapatid na kawan. Sinabi pa nila, hindi kami naniniwala kapag wala sa Biblia. O ito ba, mayroon pa manggit 24. I said to you that you shall die in your sins. Mamamatay kayo sa inyong kasalanan. For unless you shall believe that I am the living God. Klaro. Straight to the point. Klaro. So yung Pita nagko-comment natin dyan, nung nanood ako ng movie ni Rimar Santiago, yung pamagat na Pita, nung hinire siya ng mga loko, yung mga taong kontrabida na siguro yon. Ano pangalan mo? Pita po. Ha, Pita. Sinabi ko na nga ba Pangalan pa lang, biskwit na. Dapat sa'yo, isaw-saw sa kape. Oh no! Matagal ko na yung napanood na movie na yun. Ilang taon na. Hindi ko pa rin nakalimutan yung linya ng mga kontrabida. Diba? Ganyan kayo. So, anyway, malinaw ang binanggit sa atin sa Biblia. Of course, marami pa tayong mga teksto, mga verses of the Bible that shows that Jesus is really God. Anong binanggit nga pala sa Biblia? 'Di ba? Tignan natin itong magandang balita Biblia sa San Juan. Sulat po ni San Juan. Kung hindi ako nagkakamali, 13:13 siguro ito. Yung binanggit ni San Juan. Oh, yan. Tinawag ninyo akong guro at Panginoon at tama kayo
sapagkat ganoon nga ako. Si Kristo pala'y Panginoon. Ano yung Panginoon? Know that the Lord is God. Psalm chapter 100 verse 3. Hindi siguro alam ni Tatang Manalo at sa kanyang mga lipuris ito. Pita, gumising ka na, Pita. Sayang naman, pangalan mo, biskwit pa naman sana. Oh no! Ha? Biskwit, pero walang lasa pagka biskwit mo. Oh no! As in, bulok yung pananampalataya mo, hoy. Straight to the point. Ha? Sige, wag mong banatan yung mga comment section dyan. Ako banatan mo. Sa inyo, dami Bible, kahit isa, aklat. Kalang naman, walang naibuklat na pangsamba pa, puro kwento. Sige, di ba sinabi mo, hindi Diyos si Kristo? Anong sitas? Naghahanap ako ng sitas. I-comment mo nga anong sitas. Na mismo binanggit ni Kristo, I am not the living God. Hindi nyo ba alam? Hindi mo nakikita yan? Di ba nagbanggit na ako ng ilang sitas sa Biblia? Ha? Nako. Dapat alam sa daming relihiyon sa mundo, ang pinakabubo yung Katoliko. Kayo yung bubo, hindi Katoliko. Gawin nyo pang bubo ang Katoliko na siyang tunay na tatag ng ating Panginoong Jesucristo. Kayo yung bobo dahil in the first place, nagpauto kayo ni Tatang Manalo. Oh no! Nagpauto kayo. To the point. Sinong bobo? Katoliko? Kayo yung bobo. Dahil kung matalino pa kayo, gawa kayo ng sarili ng Biblia. Gumawa kayo. Namimili pa nga kayo ng Katoliko at sabihin nyo, Katoliko pa yung bobo. Oh no! Straight to the point. Ha? Namimili na nga kayo ng Biblia ang Katoliko at sabihin nyo pa, bubo yung Katoliko. Ganon. Parang pinalabas nyo kasi na bubo yung Katoliko. Tama ba? So ngayon, namimili pala kayo namimili pala kayo ng Biblia galing sa mga bubo. Anong klase yan? At sinabi nyo pa, kambing kayong mga Katoliko. Saan galing yung mga membro nyo? Diba sa Katoliko kadalasan? Ibig ba kayo sabihin, galing sa kambing yung mga membro nyo? Oh no! Straight to the point. Ngayon, sinabihan nyo ko. Sinabihan nyo Katoliko bubo. So, di ba? Kung bubo ang Katoliko sa dinami-daming rin sabi mo, sige, granting without admitting, kayo yung pinaka-bright. Hindi mo nga alam kung ano yung Biblia. Oh no! 25 lesson? Wala sa Biblia yan. Na bago kayo bautismuhan, 25 lesson daraanan mo. Alam ko yan, yung 25 lesson ninyo. Sa susunod na episode, i-discuss ko yan. Kung ano yung 25 lesson ng simbahang iglesyang tatag ni Felix Manalo. Ha? So, nako, pwede naman natin yan dito, Hindi ako ignorante sa 25 lesson ninyo. Dahil in the first place, alam ko yan. Yung 25 lesson ng iglesia, yung 25 na doktrina, alam ko yan. Kahit hindi ako iglesia ni Kristo, alam ko yan. Iisa-isahin ko pa dito. Number 1, kasi hindi yan sila pwedeng mabautismuhan pag hindi mag-undergo ng 25 lesson. Sus nako. Straight to the point. Ano ang pinakaon ng doktrina nyo? Baka hindi mo alam. Iglesia ka pa naman. Ako, kahit hindi ako iglesia, alam ko yan. Una. Sige. Ilatag mo kung anong unang pinakaunang 25 lesson mo. Maghintay ako dito. Kung hindi mo yan malatag, wala ka. Diba? Bigyan kita ng clue. Number 1 lesson. Anong lesson? Magbasa tayo ng mga komento dito. Magandang gabi nga kaya Yanli Bayas Ubida. Si Brada On Yukura. Yukuna. Magandang gabi po sa inyo. Sa lahat ng mga nandito, magandang gabi po sa inyong lahat. Una, sa Biblia nakasulat
ang mga salita ng Diyos. Mayroon pa nga kayong open and close parenthesis noon. The words of God is written in the Bible. Hindi ba kayo nahiya na ang simbahang Katolik ay nagdeklara sa Biblia na ang Biblia ay Word of God? Pagkatapos naniniwala kayo sa deklarasyon ng Katoliko. In the first place, sinabihan mo, bubo ang Katoliko. Oh no! Ano ito? Alam ko yan ha, yung doktrina nyo. Pangalawa, ang tunay na Diyos dapat kilalanin at sambahin ayon sa itinuturo sa Biblia ay ang Ama lamang. Ang Ama lang ang lumilikha sa lahat ng bagay. Parang ganon yung pagkasabi nun. Alam ko yan. So ano? Ikaw siguro, Iglesia ni Cristo, di mo nga alam. May mga portion po kasi sa kanilang sa kanilang doktrina. Kasi kapag doktrina po kasi, dapat doktrina nyo lang ang pag-uusapan nyo. Inyo. Pero bakit nyo kasi dinama yung simbahang Katoliko sa kagaguhan ninyo? Ha? Bakit nyo kasi dinamay ang Katoliko sa kagaguhan ninyo? Isinali pa ninyo yung simbahang Katoliko sa inyong doktrina. Ano bang kinalaman sa Iglesia Katolika at sa inyo? Halimbawa na lang, yung panlimang doktrina nyo. Hindi mo ba alam yan? Panlimang doktrina, Pita. Ito yung banggit sa kanilang panglimang doktrina. Ang dahilan kung bakit kinagisna natin Iglesia Katolika at hindi Iglesia ni Cristo. Anong koneksyon sa simbahang Katolika sa inyong simbahan na binanggit nyo, dinawit nyo? Gumawa kayo ng sariling doktrinain nyo lang yan. Kumbaga, siguro, sinali nyo yan dahil pag nakaakit kayo ng Katoliko, dahil yan naman yung pakay nyo, Katoliko akitin nyo. Yan yung ninyo. So, natural ako kapag hilaw na Katoliko ako, pag sinabihan ako na bakit kinagisnan Katoliko at hindi Iglesia ni Cristo, diyan nila i-discuss kung ano yung Katoliko, tumalikod, ganito yung mga aral. Sino bagay Katoliko na mapag-isip na lang na lumabas sa inyong simbahan? Wala na. Dahil dyan pa lang sa topic na yan, binibrainwash nyo na. Kaya nga, pinagbawalan ninyo, mga membro, kayo mismo, na magbasa ng mga artikulo na galing Katoliko. Baka mabuksan pa yung isip ninyo. Lumipat pa kayo ulit sa Katoliko. Kawawa namang ministro, wala na pangabuloy. Straight to the point. Alam nyo ba? Dapat alam ng mga to. Ikaw, Iglesia ni Cristo ka. Di mo alam. Ako, alam ko yan. Doktrina nyo, yung 25 lesson, alam ko yan. Ako naman. Kaya wag mo kong lukuhin sa sinasabi mong Ikaw, Iglesia ni Cristo, yung pinakaunang doktrina. Hindi mo nga alam. Ako, sa totoo lang padali lang naman niya i-memorize yung doktrina nyo. 25. Sa Katoliko, hindi po basta-basta. Magbasa ka lang ng Catechism of the Catholic Church. Marami libro ang simbahang Katoliko. Mayroon pang Fundamentals of the Catholic Dogma, may mga Council of Trent, Code of the Canon Law, Vatican II. Hindi ko nga natapos basahin lahat, lalong-lalo na ito. At sa inyo, bilis na yung basahin. 25 lesson, tapos na yan. Sa minuto siguro. Sus na ko naman, oo. Pita, latag mo number 1, up to 12. Hindi mo alam. Sarili yung doktrina. Ako nga, hindi Iglesia ni Cristo. Alam ko yung doktrina nyo. Dahil nagbasa ako niyan. Meron pa nga akong 10 utos ng Iglesia ni Cristo. The 10 Commandments of Iglesia ni Cristo. Nabasa ko yon. Meron akong pamplito nun. Ang kaso, nung dati, college ako, naiwan dun sa hotel. Yung nag-arkila kami ng hotel dahil sa meron kami JS Prom, di ba? Meron kami JS Prom.
ang problema, naiwan doon sa loob ng dorm. Kaya nga, sayang naman. Gusto ko sanang mag-avail ng kuan, yung mga doktrina na yung libro, yung kuan, yung doktrina, 10 Commandments of Iglesia ni Cristo. Alam ko rin yan. Ikaw, maglatag ka ng isa, yung pinaka 10 Commandments ninyo. Madali lang naman yan. Ito, pangatlo sa 10 Commandments nyo. Thou shall not draw back of being at choosing of one God. Parang ganon yung pagkasabi. Mayroon pa kayong open and close parenthesis sa Tagalog. Yung Tagalogin ko na lang kasi English yun eh. Wag umurong sa pagkaiglesia ni Kristo. Diba yan yung tawag nito, pangatlong 10 Commandments nyo. The rest yan, kayo na magbigay. Magbigay ka. Magbigay ka. So ano? Pati ba naman, 10 utos ninyo, hindi nyo alam. Ako nga, hindi iglesia ni Cristo, alam ko. Pero sa Katoliko, bakit hindi mo alam, Brad, yung iba? Normal. Dahil in the first place, hindi namin lahat mamemorya. Sa inyo, madali lang. 10 Commandments, alam ko yan. 10 Commandments sa Iglesia ni Cristo, alam ko rin yan. Meron akong kopya nun. Nagbasa rin ako ng mga artikulo sa Iglesia ni Cristo. Pero sayang nga lang. Sayang nga lang. Kahit nga, yung ako, marami namang Iglesia ni Cristo nag-aalok sa akin. Ang ganda pala ng tira mo, Brad. Dito ka na. So, wag na. Ayaw ko na sa inyo. Kahit babayaran nyo pa ako ng libo-libo kada oras. Kahit babayaran nyo pa ako ng libo-libo kada oras, I don't accept it. Pita, ilatag mo ang 10 utos ng INC. Nananahimik na nga si Pita. Nananahimik na nga si Pita. Pinukaw mo pa. Straight to the point. Ay, nako. So, ganyan. Oras 26 minutes after 9 o'clock in the evening. Straight to the point. Sa lahat ng mga nanonood sa ating live, magandang gabi po sa inyong lahat. Sayang naman itong si Pita, no? Yung mga iglesia ni Cristo, bro, kung hindi nakasimba, kanilang mga membro may multa kung hindi makasimba, bro. Hindi naman. Sa Katoliko, hindi ginawa yan. Hindi ginawa sa Katoliko yan. Wala namang binanggit sa Biblia pag hindi ka nakapagsimba. May utang ka, may multa ka, may attendance ka pa. Oh no! Nisaw-saw si Pita sa kape. Ayan. O sabay, gisulod-sulod di mo dito, tagam ka. Oh no! Straight to the point. So ayan, bukas ulit. Kasi ang bukas ulit yung pagpatuloy natin to bukas. Baka sunod ang Bible Pinoy version na ang gagamitin nila. Pinoy version. Ano ba naman to? Meron ko Pinoy version kung New Testament ito. So, pangaral, bro, para atin simbahang Katoliko. God bless all. Sige, salamat nga pala sa inyong panonood ng ating live. So, baka bukas ng gabi, ating pag-uusapan itong 25 Doctrines of the Iglesia ni Cristo. Kung bakit sinali nila yung simbahang Katoliko sa kagaguhan ng kanilang doktrina. Kung doktrina ninyo, inyo yan. Huwag nyo isali yung Katoliko dito. Dahil meron kami sariling doktrina. Kami nga, Brad, sinali nyo pa ang hindi Katoliko sa inyong Catechism of the Catholic Church. Normal kasi binanggit namin dito yung relation sa Muslim,
dito sa Katoliko kung ano yung kalagayan ng mga ibang sikta laban sa inyong kaligtasan, kami nag-explain dito. Pasalamat nga kayo. Dahil sa Catechism of the Catholic Church, makatanggap kayo ng kaligtasan if you are die, namamatay kayo sa inyong simbahan, you don't know the gospel of Christ, and sa kanyang tunay na simbahan at namumuhay kayo ng banal. Kayo maliligtas. Pero imposible naman naging ignorante kayo. Araw-araw, oras-oras kayo nagpi-Facebook. Nanood pa nga kayo ng mga live sa mga iba't ibang relihiyon. Nagbasa na kayo ng history. Binanggit na nga doon, Katolikong tunay, posible din nyo alam. Di ba? Posible din nyo alam. So, bukas pag-usapan natin yung mga ibang isyo sa Iglesia ni Cristo. Hanggang sa susunod muli, ito yung lingkod, Brad Eugene Gapoy magsasabi sa inyo. Maraming salamat sa inyong panonood. Diyos may punto por punto. Magandang gabi. Maraming salamat po sa inyo. Manonood lang ako doon sa upload nila, yung mga comment section, bigyan natin na linaw. Bigyan natin na linaw. May mga comment section, may mga tanong doon. Doon tayo kumuha ng mga topic para marami tayong ang tawag nito, matagkod. Maraming salamat sa bawat sinasabi mo sa verse. Inilista ko kasi marami akong tatalakayin sa INC. Marami pa po tayong ibibigay na verse with regards about Iglesia ni Cristo. Pasintabi na muna tayo sa mga Seventh Adventist at sa mga ibang religion. Ito nakapokus tayo sa Iglesia ni Cristo. Pero pa akong isiwalat. Yung si Felix Manalo nila ay nagnakaw ng pabo. Ewan ko nga ba, sa dami-dami ng pwedeng nakawin, bakit pabo pa? Oh no! Bakit pabo pa? Binasa naman natin to, di ba? Sa nakaraang mga previous live natin. Si Brother Gilbert Benz, watching. Salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa susunod muli. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel para sa mga ganitong usapin. Lakbay Katoliko TV at saka sa ating live Visayan version Lakbay Katoliko. At huwag kalimutang mag-follow sa ating Facebook. At sa mga upload natin na mga video, mayroon pa kong inedit na video. Yung sino daw pinakamaraming membro, Katoliko ba o Iglesia ni Cristo? Ito, bagitin mo natin to ulit. Ayun, meron ako nakita yung nagpakilalang Kadaril. May sliding video siya, consists of 38 seconds baga siguro yon, na top 10, 11. Kasi may nagtanong sa kanya na ano ang relihiyon na pinakamaraming membro. Ang babaw talaga ng utak nito mga Iglesia ni Manalo. Straight to the point. Alam ba nyo? Top 11 religion. Hindi ko alam kung ano yung 11 hanggang sa pangalawa na nga yung Katoliko. Pangalawa pa yung Katoliko sa listahan niya. Ngayon, ang pinakauna sa binanggit niya, itong tawag nito, ang Iglesia ni Cristo. Pinalitaw niya sa kanyang sliding na sila ang nakakuha ng mas may pinakamaraming membro. Ang tanong, gaano katotoo ito? Gaano katotoo ito? Nirecord ko kanina yung hanapin ko yung maliit na papel. Nirecord ko yung sliding videos ng isang mangangaral sa Iglesia ni Manalo. Nirecord ko yon. Nawala tuloy dito ang yung papel ko. Yung maliit na papel. Saan na ba yun? Yung may record sa ito na lang. Tingnan natin. Wala tuloy. Baka sa ito. Hanapin natin to. Nawala. Mabubukasan tayo pag maganap tayo nun. So ganito na lang. Ating sasagutin yan. Bigyan natin ng linaw. Hindi po tama ang sinabi na kayo ang pinakamas may maraming membro. Dahil kung pagbabatayan natin yung survey sa Wikipedia hindi 3 million kayo estimated. So baga, kung 3 million kayo, ibig sabihin, hindi kayo nangungulilat sa survey. Diba? Hindi kayo nangungulilat sa survey.
pag Katoliko yung pag-uusapan natin, almost 2,000 years ago hanggang ngayon, nakakuha tayo ng 1.36 billion sa buong mundo kontra, ano? Wala. 3 million lang. History. Magbasa tayo. Basahin natin tong history. O, ayan o. Ginawan ko ito ng sliding video. Malapit na matapos. I-upload ko mamaya. The Iglesia ni Cristo, Feds 23. The Iglesia ni Cristo, founded by Felix Y. Manalo in 1914, is a Philippine Sikh. Sikta kayo. With members both in the country and abroad. It has 475,000 members. Di kayo naka-half million. Sa Katoliko, siguro kuan ito? Sa bago pa lang siguro ito, nagsisimula pa lang. Normal, maliit pa yung membro nyo, nagsisimula pa kayo. So sa Katoliko, nagsimula yung Katoliko. The beauty of the Catholic rituals and the good characters of the first missionaries attract more and more new convert to Catholicism. By the end of the 16th century, there were more than 500,000 half million Catholics in the Philippines. By the 17th century, this number doubled over 1 million Catholics. Kita nyo? Milyon po tayo. Samantalang dito sa Pilipinas noong, ang populasyon po natin noong 2020, meron tayong 108,667,043. Ilang Katoliko ang meron dyan? 85,645,362. Yan tayo kadami. Saan na yun? Malit kayo. Hindi kayo nangungulilat. 2.3% lang ang Iglesia ni Cristo dito sa Pilipinas. Sa Pilipinas lang yan ha. Yung membro natin. 1,085,000. Sige. Yung 6,472 dagdag natin sa Iglesia ni Cristo. Hindi pa rin kayo mangungulilat. Wala pa rin. So hanggang bukas ulit. Muli po, ito yung lingkod, Brad Eugene Gapoy. Magsasabi sa inyo, mag-ingat po kayo lagi. God bless! Straight to the point!